Hello guys! For today's tutorial, Christmas Caroline topper yung gagawin ko. At gagamit tayo ng Sugar King fondant, white, red, and black. At para sa ating armature, floral wire gauge 16 at floral tape. I-fix lang natin siya para makreate natin yung ating pinaka stand or structure doon sa ating figure. Ayan. And then, open lang natin siya. Okay, then bend at bend. Okay, then gagamit din tayo ng tools natin, shapers and then dating tools at gagamit ako ng scissor hook. And para sa ating legs or yung pinaka-legging niya, ayan, gumamit ako ng gray na fondant at inati ko lang siya sa gitna and then attach natin siya doon sa ating pinaka-armature. Ayan. And syempre, fix lang natin, ayusin lang natin na maganda yung paka-shape ng ating legs. Okay, and then pinch yung end. Ayan, so para makapag-create din ng konting waist. At gumamit ako ng shaper para ma-add ko ng texture yung ating pinaka-leggings. Okay, and then after nyan, kinat ko lang yung dulo kasi ito lang yung length na kailangan ko sa aking legs kasi yung ating boots ay medyo malaki ng konti or medyo mataas siya, kaya nag-cut ako. I-shape lang natin yung boots na parang L, kagaya ng ganito. Alright, then yung kabila, same din. Make sure lang na same yung shape nila and then yung size. Okay, then attach natin siya doon sa ating legs. Alright. And then, insert natin yung isa. So, pwede kayong maglagay ng paste para mag-stick sila. And gumamit ako ng tools para malagyan ko ng details yung ating boots. Alright? And then, syempre, gumamit din ako ng scissors para mas ma-define or malagyan ko pa ng details at textured yung ating boots. Okay, so gumamit ako ng red na fondant, Sugar King fondant, syempre. Then, i-shape natin siya sa parang mushroom na shape. Ayan. And then, gamit ako ng ball tool, yung medyo malaki para malagyan ko ng ilalim or medyo curve doon sa loob. Para pag in-insert ko siya doon sa ating pinaka armature, ayan. So, ganyan yung peg niya. Saktong-sakto siya doon sa shape. And parang may volume yung ating skirt. Ayan. And then fix ko lang yung dulo. And gamit ulit ako ng shaper para add texture doon sa ating skirt. Ayan. So, sundan mo lang yung way or yung lipad ng skirt. Alright. And then, so yeah, bigyan mo lang or lagyan mo lang nag-movement yung ating skirt para medyo mas buhay siyang tingnan. Alright, then para sa ating torso, 12 grams and i-shape natin siya sa parang oblong shape and then attach natin siya doon sa ating skirt. Ayan. Then, gamit ulit ako ng 304 na tools and then add texture tayo dito. And para sa ating sleeves, kailangan natin ng 6 grams para na yung sa left and right. And then, i-fold natin siya na parang L ulit. Kasi yung movement ng ating arms ay nasa front. Kasi may hawak siyang papel or pwede naman book. Kasi, ayan, kumakanta siya. So, meron siyang, anong tawag doon? Meron siyang binabasa. Okay, and then, touch natin siya. I-position mo lang yung ating arms. Depende sa movement ng ating arms. And then, para sa ating scarf, gumamit ako ng green. So, para magmukhang green yung ganito, hindi siya green na green yung parang, ganyan, yung kulay niya. Pwede ko yung mag-add ng brown para medyo yung pagka-green niya is ganyan ang nasa video. And then, gumamit ako ng ball tool para lagyan ko ng socket or kung saan ko i-insert yung kanyang hands. Alright?
So, gray ito. So, simple lang ito. Kaya gumawa lang ako ng parang capsule na shape and then kinat ko sa gitna. Saka ko in-attach doon sa ating sleeve. Then, nag-roll ako ng flat lang at kinat ko sa rectangle para makapag-create ako ng parang paper. At nilagay ko doon sa kanyang kamay. And then, para sa ating head, kailangan ko ng 50 grams and then gumamit ako ng tool para makapag-indent ako sa gitna. At gumamit ako ng hook para ma-shape at ma-create ko yung ating pinaka-nose. Again, ang gamit ko dito na hook ay Sirart. So, available siya sa Big et al. Okay, so ganyan lang siya. And then, nilagyan ko ng konting butas yung pinaka-nose niya. Alright. And then, gumamit ako ng ball tool or yung ating dating tool. So, maliit lang na size para makreate natin yung kanyang mouth na open at parang kumakanta. Alright. So, ganyan lang siya. And yes, ginamit ko rin yung ating dating tools para malagyan ko siya ng konting lips. Ayan, tapos naglagay ako ng brown doon sa loob ng mouth para mas mabuhay or mas makita yung ating mouth na open. And then, naglagay ako ng kanyang tongue. And then, naglagay ako ng teeth. So, maliit lang. So, ang gamit ko dito ay Sirart 301. Ayan, so para ma-insert ko ng maayos yung ating teeth. Alright. Then, add lang ako ng konting shade. At ito yung ginamit ko para sa ating eyes na naka-close yung eyes niya. Parang feel niya talaga yung kinakanta niya. And then, indent muna ako. Alright. And then, naglagay ako ng eyeliner. So, again, kapag naglalagay tayo ng eyeliner, mas manipis yung sa may side ng malapit sa nose. Alright. And then, add ako ng konting shadow or eyeshadow doon sa ating eyes para mas ma-define at mas maging buhay yung ating eyes. And then, ginamit ko yung hook para mas ma-shape ko yung ating eyebrows. Alright. At mas define yung expression ng ating face. Then, paint natin yung ating eyebrow. So, gumamit ako dito ng brown na may konting black para medyo dark yung ating brown. And then, ayan. Siyempre, kailangan maganda yung ating brush. So, fine brushes yung gagamitin mo para maganda rin yung mga strand ng hair para sa ating eyebrows. And then, naglagay ako ng lipstick or kulay doon sa ating lips para mas buhay siya. So, gumamit ako ng Sugar Flare na peach and then pink honey. So, yun yung minix ko. So, pwede rin naman kayong gumamit na kahit anong kulay ng shade na gusto nyo. And then, enhance natin or i-highlight natin yung teeth natin. So, pinaint ko siya ng white dust. Alright, so, ganyan na siya. And then next, ayan, add lang ako ng shade ulit. Okay, so nag-add pala ako ng eyelashes kasi kanina wala. So, naisipan ko lang na lagyan siya. Kaya nag-add ako. Pero pwede rin naman na hindi mo na siya lagyan ng eyelashes. Pero wala lang, nilagyan ko lang siya ulit kasi parang feeling ko may kulang. Okay, ayan. Okay, so I think yun na siya. Then, para sa ating hair, ayan, create ka lang ng bell shape and then maglagay tayo ng texture doon sa ating hair. So, winave ko lang siya kasi yung style ng ating hair ay medyo curly siya. Kaya, winave ko yung paglagay ko ng hair strand. And then, attach natin siya doon sa pinaka-head. And then, cut natin ng scissors yung sobra. Alright, so ganyan siya. And then, lagay tayo ng mga maliliit na hair strand para mas magawa natin ng mas maganda yung ating pinaka-hairstyle. Ayan, so add lang ako ng add. Diba? Hanggang sa feeling ko na hindi pa siya maganda,
mag-add pa rin ako. And yes, so habang nilalagay mo yung ating mga add na hair, so make sure na lang na maganda yung wave or yung bagsak ng ating hair. Then, naglagay ako dito na parang konting bangs. Alright. Okay, then in-insert ko siya paloob doon sa kanyang hair, dito sa side. Alright. Okay, and then, gumamit ako ng green. Same doon sa ating scarf na color. Gumawa lang ako ng bilog at finilat ko siya at inattach doon sa ating head para makapag-create tayo ng hat or ng beret. Ayan. Then, lagyan natin ng butas doon sa ating head para pag inattach natin siya doon sa ating body, hindi siya masisira. So, ayan ang ating figure. So, I hope na mayroon kayong natutunan ulit. So, yun lang for today's video. Ingat kayo. God bless. And bye! Oops, don't forget to share.